Wasak ang Moscow, military base ng Russia binomba ng Ukraine. Ukraine and Russia today met for the second time in 2 weeks to discuss peace, but walked away without any progress toward ending the war. The fighting is as intense as ever, and this weekend, Ukraine launched an unprecedented attack, launching drones deep inside Russia to target Russian bombers. Isang matinding sorpresa ang ginawa ng Ukraine laban sa Russia, kung saan isang drone attack na halos nagpabagsak sa malaking bahagi ng Air Force ng kanilang kalaban. Ayon sa mga ulat, matagal itong pinlano at isinagawa sa mismong loob ng teritoryo ng Russia. Ngunit ang tanong ngayon, paano ito naisakatuparan? May mga tumulong ba mula sa loob ng Russia mismo? Tara unti-unti nating himayin ang buong kwento at alamin kung gaano kalalim ang tama ng operasyong ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa buong kasaysayan ng gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay walang kasing bigat ang naging epekto ng pinakahuling offensive ng Ukraine. Sa isang atake na halos hindi inaasahan, ay tila sa isang iglap lamang ay nabura ang malaking bahagi ng Air Force ng Russia. Sa tansya ng mga eksperto ay halos 34% ng mga bomber na pagmamay-ari ng Russian Air Fleet ang tuluyan ng nawala. Para sa maraming tagamasid ng kasaysayan, ito raw ang pinakamatinding pagkalugi ng Russia sa larangan ng himpapawid mula pa noong World War II. Lalo na kung ihahambing sa pagbagsak ng puwersa nila noong Operasyon Barbarossa. Samantala, mula mismo sa panig ng Ukraine ay lumabas ang ulat na nagsasabing mahigit 40 Russian bombers ang naging target nila sa isang napakaingat at matagal na pinlanong operasyon. Umabot ng higit 1 taon at kalahati ang ginugol sa paghahanda nito. Ang tunay na layunin ng plano ay sirain ang kakayahan ng Russia na magpadala ng malalayo at mabibigat na airstrike gamit ang kanilang mga long-range bombers. Ayon sa impormasyon, isinagawa ang mga pag-atake sa iba't ibang airbase sa loob ng mismong teritoryo ng Russia. Kabilang sa mga ito ang Belaya Air Base na nasa southern Russia at ang Olenia Air Base na nasa hilagang bahagi. Bukod pa riyan ay may mga facilities din na nasa libu-libong kilometro ang layo mula sa hangganan ng Ukraine ang tinamaan. Ngunit ang mas nakagugulat pa rito ay sinabi ng mismong Ukrainian Security Service na ang mga drone na ginamit sa operasyon ay hindi mula sa loob ng Ukraine lumipad. Ayon sa kanila, mismong sa loob ng Russia nag-take off ang mga ito. Sa madaling salita, may mga taong nasa loob ng Russia ang naglunsad ng mismong pag-atake. Gayun din naman, makalipas lang ang ilang oras matapos kumalat ang balita ng tagumpay, ay inilabas ng Ukraine ang isang video na nagpapakita ng naging resulta ng airstrike. Sa mga kuha ay kitang-kita ang lawak ng pinsala na iniwan ng mga drone. Isa itong malinaw na babala sa Russia na kayang-kaya na ng Ukraine na umabot kahit sa malalayong sulok ng kanilang bansa. Sa mga inilabas na mapa ng operasyon ay makikita kung gaano kalayo ang narating ng mga drone ng Ukraine. Ang mga base na tinamaan ay may distansyang mas malayo pa kaysa sa pagitan ng New York at Los Angeles. Ibig sabihin hindi lang basta border attack ang ginawa ng Ukraine dahil ito ay isang masinsinang operasyon na isinagawa sa mismong kaloob-looban ng teritoryo ng Russia. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit tila biglang nagulantang si Vladimir Putin. Kaugnay pa nito ay nagbigay rin ng pahayag si Pangulong Volodymyr Zelensky. Ayon sa kanya, ngayong araw na isagawa natin ang isang matalinong operasyon sa mismong teritoryo ng ating kaaway. Ang layunin ay wasakin ang mga kagamitang ginagamit nila sa pag-atake sa Ukraine. Malaki ang pinsalang natamo nila at para sa atin ito ay isang makatarungang hakbang. Mahigit 1 taon at kalahati ang ginugol sa masinsinang pagpaplano ng operasyong ito. Bawat detalye ay pinag-isipan at ngayon sa wakas ay naisakatuparan natin ito. Ibinunyag din ni Zelensky na ang mismong command center na nagpatakbo ng operasyon ay inilagay nila sa western part ng Russia. At ang mas nakakagulat pa, ito ay malapit lang mismo sa isang tanggapan ng FSB, ang pangunahing intelligence agency ng Russia. Sa kabuuan ay gumamit ang Ukraine ng 117 drones sa operasyong ito. Kasama ng bawat isa ang isang operator na lihim na pumasok sa iba't ibang bahagi ng Russia. Ayon sa datos, gumalaw sila ng sabay-sabay sa iba't ibang oras. At lahat may kanya-kanyang target. Sinabi ni Zelensky na 34% ng mga eroplano ng Russia na ginagamit bilang carrier ng cruise missiles ay tuluyan ng napinsala. Lahat ng taong tumulong sa operasyon, kabilang na ang mga nasa loob ng Russia, ay ligtas naming naipalabas bago pa man ito isinagawa. Dagdag pa ng Pangulo,
Nakaka-proud isipin na ang misyon na inaprubahan ko noon pang mahigit 1 taon at kalahati ang nakalilipas ay ngayon ay nagbunga na. Sa loob ng iilang oras ay naparalyze natin ang higit 40 eroplano ng kalaban na may kakayahang magdala ng malalakas na armas. Malinaw na ito ay isang hakbang na nagpapakita ng lakas at katalinuhan ng ating bansa. Pero bago pa man isinagawa ang atake, ay may impormasyon ng nakuha ang Ukraine na nagsasaad ng pinaplanong malawakang airstrike ng Russia. Sa mga nakaraang araw ay umaabot ng halos 500 attack drones ang pinapakawalan ng Russia bawat linggo. Hindi lang iyon dahil may mga caliber missiles din silang inihahanda para sa panibagong offensive mula sa kanilang mga barko sa karagatan. Ayon kay Zelensky, alam namin kung sino ang kaharap namin at alam namin kung anong uri ng panganib ang dala nila. Kaya ginagawa namin ang lahat ng kaya naming gawin para protektahan ang aming bansa at ang aming mga kababayan. Mula pa noong March 11 ay handa na ang Ukraine para sa isang buong tigil putukan. Sinang-ayunan ito ng United States at iba pang bansa. Pero ang Russia, sa halip na tanggapin, ay patuloy pa rin sa pagsalakay. Kaya ngayon kailangan naming ipakita sa kanila ang tunay na epekto ng kanilang mga kilos mula sa mga parusa sa ekonomiya hanggang sa military force at sa patuloy na pagtuligsa ng buong mundo. Kasunod ng matagumpay na operasyon ay naglabas ng live broadcast ang ilang media sa Ukraine kasama si Jason J. Smart na isang international correspondent. Ayon sa kanya, ito na ang pinakamalaking araw sa 3 taong digmaan. Sa loob ng 84 na taon ay ngayon lang muling naranasan ng Russia ang ganitong kalaking pinsala sa himpapawid. Pero ang pinakakakaibang bahagi ng pangyayaring ito, ayon sa ilang eksperto, ay hindi lang basta malala ang naging epekto nito sa Russia, kundi mas malala pa raw ito kumpara sa lahat ng naunang pag-atake. Ayon sa kanila, ang araw na ito ay pwedeng ituring bilang isa sa mga pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng digmaan. Maaring ito na ang puntong tunay na babago sa takbo ng laban. At habang hinihintay pa na dumami ang mga manonood sa live stream, ay nagbigay ng maikling paalala ang host na ito raw ang unang beses nilang gumagawa ng ganitong klaseng panayam. Dahil dito ay tinanong niya ang mga nanonood kung malinaw ba ang boses ng mga nagsasalita, lalo na nang panauhin nilang si Jason na nakadugtong lang sa linya. Ilang saglit pa lang ang lumilipas ay pumalo na agad sa halos 800 tao ang nanonood ng live at dito na rin nagsimula ang pinakaimportanteng bahagi ng usapan. Ang unang tanong na inihain sa panauhin ay paano nagawa ito? Dito na ipinaliwanag ni Jason J. Smart na isang tagapag-ulat mula sa Kyiv na ang naging operasyon ay hindi basta-basta lang inisip nitong mga nakaraang buwan. Sa totoo lang ayon sa kanya, ito ay pinagplanuhan at inihanda ng matagal. At ang mismong ahensyang nagsagawa nito ay ang pangunahing security agency ng Ukraine. Gayun din naman nakapasok daw ang Ukraine sa loob ng teritoryo ng kalaban sa pamamagitan ng mga lokal na tao roon. May mga na-recruit silang Russian na ang akala ay gumagawa sila ng drones para sa sariling bansa. Ang hindi nila alam ang mga drones na yun pala ay gagamitin laban sa mismong lupain nila. Sa madaling salita, naisahan ng Ukraine ang sistema mismo ng Russia sa pamamagitan ng matinding lihim na pagpaplano at pakikipagtulungan sa mga hindi nila inaakalang kakampi. Dahil sa matinding epekto ng pag-atake, ay napilitan ang mga opisyal ng Russia na magpatawag ng biglaang pagpupulong kahit araw ng linggo. Mismong ang Duma, ang National Assembly ng bansa, ay hindi na nakatiis at agad na nagsagawa ng emergency meetings. Para sa ilan, ang insidenteng ito ay maitutulad na sa kilalang pangyayaring tinawag noon bilang Pearl Harbor moment. Karagdagan pa dito, ang isa pa sa mga tanong na inihain ng mga nanonood ay kung ito bang buong operasyon ay gawa lang ng drones. Ang sagot ni Jason ay oo, lahat ng ito ay gawa lamang ng mga drone. At hindi lang basta drone na pinakawalan sa hangin, kundi mga drone na sinadyang ilunsad mula sa iba't ibang panig ng loob ng Russia mismo. Mula sa mga malalayong lugar sa hilagang bahagi na lampas pa sa Arctic Circle hanggang sa mga military base sa silangan na ginagamit para takutin ang mga barko ng ibang bansa sa karagatan ng Pacific. Ang epekto raw nito ayon pa rin kay Jason ay hindi lang pagkawala ng mga eroplano. Mas malaki ang naging tama sa kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas sa ibang bansa. Bumaba rin ang tinatawag na projection power nila o ang kakayahang ipakita sa mundo na sila ay may kapangyarihan. At kung pag-uusapan naman ang konsepto ng Mutually Assured Destruction o MAD, ay ito yung ideya na pareho kayong may kakayahang manira ng buong mundo, kaya walang nangyayaring giyera.
Ngunit dahil sa nangyari ay nabawasan ang kakayahan ng Russia sa larangang ito. Nabawasan din ang tiwala ng mga kalaban at kaalyado sa kakayahan ng bansa na manindigan kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Gayun din ay nabanggit din sa live stream na may nakatakdang pag-uusap para sa kapayapaan kinabukasan. Kaya tinanong si Jason kung magpapatuloy pa ba ang negosasyon kahit na may ganitong klaseng pag-atake na naganap. Sagot niya, oo, tuloy pa rin daw ang usapan. Naroon na raw ang mga kinatawan mula sa Russia ilang oras bago nagsimula ang live stream. Pero kahit tuloy ang usapan ay halata raw na wala naman talagang umaasang may mararating ang negosasyon. Para raw kay Jason, walang kahit anong senyales ng sincerity ang Russia pagdating sa mga ganitong usapan. Wala rin silang ginagawa para ipakita na gusto talaga nilang tapusin ang labanan. Kahit ang ilang opisyal mula sa ibang bansa na hindi masyadong panig sa Ukraine ay nagsasabing hindi patas ang mga kondisyon ng Russia. Ayon kay Jason, hinihingi pa raw ng Russia ang karagdagang 60% ng mga lugar na hindi pa nga nila kontrolado bilang kondisyon bago sila umupo sa negotiation table. At habang nagpapatuloy ang talakayan, ay may isang viewer na nagkomento na dapat daw ay noon pa lang ay nakinig na si Vladimir Putin kay Donald Trump at nakipagkasundo na. Sabi ni Jason, posibleng ngayon ay pinagsisisihan na nga ito ni Putin. At ang pinaka nakakagulat pa sa lahat ayon kay Jason ay alam na raw pala ng Amerika ang tungkol sa planong pag-atake na ito. Mas maaga pa lang ay sinabihan na raw sila ng Ukraine. At ilang araw bago ang insidente ay sinabi pa raw ni Trump na hindi lang alam ni Putin kung gaano karami na ang ginawa ko para hindi lumala ang sitwasyon. Para kay Jason, malamang ito ang tinutukoy niya. Kahit daw ang Amerika ay nagbakasakaling mapigilan pa ang pag-atake noon sa pag-asang baka may maganap pang matinong pag-uusap. Ngunit habang lumilipas ang oras at lumalabas ang totoong intensyon ng Russia, ay kahit si Trump daw ay unti-unting napagtantong hindi talaga seryoso ang kabilang panig sa kapayapaan. Ang naging epekto ng drone attack na ito ay hindi lang basta physical damage sa mga kagamitan ng Russia. Malalim din ang tama nito sa kabuuang kakayahan ng bansa pagdating sa pagpapakita ng lakas. Ngayon ay lumiit na ang abot ng kanilang puwersa. Hindi lang sa Arctic kundi pati sa Atlantic, sa buong Europe, sa ongoing na labanan sa Ukraine at maging sa Pacific kung saan dati nilang ginagamit ang mga eroplanong ito para tapatan ang mga barko ng Amerika. Ibig sabihin nabawasan na ang kakayahan ng Russia na magpakitang gilas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dagdag pa niya, ito na raw ang pinakamatinding pinsalang tinamo ng Russia mula pa noong June 22, 1941. Sa petsang iyon nagsimula ang malawakang pagsalakay ng Nazi Germany sa teritoryo ng Soviet Union. Ayon sa mga ulat, halos 34% ng mga strategic bombers ng Russia ang tuluyang nasira. Ang mga eroplanong ito ay mahalagang bahagi ng kanilang kakayahan para sa nuclear defense. Ibig sabihin malaking butas ang iniwan ng pag-ataking ito sa depensa ng bansa. Ang mas mabigat pa, hindi na basta-basta kayang palitan ng Russia ang mga nawasak nilang eroplanong ito. Ang dahilan, halos lahat ng kanilang bombers ay luma na. Mga modelong galing pa noong Soviet era. Matagal nang itinigil ang paggawa ng mga piyesa at mismong aircraft. Wala na silang modern line ng production para dito. Sa katunayan, higit isang dekada ang ginugol nila sa pagbabalik buhay at pagsasaayos ng mga eroplanong ito para mapakinabangan pa. Kaya ngayon na nasira na ang ilan sa mga ito ay napakahirap ng palitan o ayusin agad. Sa isang live naman ay may nag-comment sa chat, sabi nito, "Imaginein mo napakaraming $1 million na ang nasira sa Russia. Pero ang ginamit ng Ukraine ay mga drone lang na ang presyo ay nasa $300 hanggang $500 lang bawat isa." Ayun pa kay Jason, noong umaga bago magsimula ang programa ay tinatayang nasa $3 billion na ang halaga ng pinsala. Pero pagsapit ng gabi ay may mga bagong ulat na nagsasabing umaabot na raw ito ng halos $7 billion. Dugtong pa ni Jason, sa pagkakataong ito ay masasabi nating bugbog na bugbog talaga ang Russia. Kapag binabasa mo ang mga komentaris at balita mula mismo sa loob ng Russia ay maririnig mo ang boses ng mismong mga sundalo nila. May mga video pa nga sila, naka-selfie habang nagpapadala ng voice messages sa kanilang pamilya. Lahat sila ay hindi makapaniwala. Puno ng tanong ang mga boses nila. Paano raw ito nangyari? Paanong nabutas ang depensa nila? Para silang hindi makakilos sa laki ng pagkakamaling naganap. Ang isa sa mga pinaka nakakagulat na bahagi ng operasyon ay kung saan mismo ito pinlano. Ayon kay Jason, ang mismong paghahanda, paggawa ng drone at buong plano ay isinagawa sa isang gusali na katabi lang ng tanggapan ng FSB, ang pangunahing intelligence agency sa Russia.
Sa kabila ng lahat ng surveillance at pagbabantay ng agency na ito, ay hindi man lang nila namalayan na sa tabi lang ng kanilang opisina, ginagawa ang mismong operasyon na sumira sa malaking bahagi ng Air Force ng bansa. Gayun din naman, pagkatapos nito ay napag-usapan din ang naging pahayag kamakailan ni Pangulong Donald Trump. Ayon sa kanya, kung hindi dahil sa akin, mas malala pa sana ang sinapit ng Russia. Para kay Jason, tila may alam si Trump tungkol sa paparating na operasyon. Sinabi rin daw ng Ukraine na bago pa man isagawa ang atake ay inabisuhan na nila ang White House. Malaki ang ipinagbago ng kalagayan ngayon, sabi pa ni Jason. Noong mga nakaraang taon, ang dating administrasyon ng Amerika ay tila nag-aatubiling hayaan ng Ukraine na umatake ng ganito. Takot sila na baka lalong lumala ang labanan, baka mauwi sa mas malawak na digmaan o posibleng nuclear war pa. Isa sa mga nagpigil noon ay si Jake Sullivan, ayon sa ilang ulat. Pero ngayon ay makikita na ang posisyon ng Amerika ay hindi na katulad noon. Wala na silang balak pigilan ang Ukraine. Kung hindi handa ang Russia na makipag-usap at makipag-ayos, dapat lang daw na harapin nito ang resulta ng sarili nilang mga hakbang. Nabanggit din ni Jason na kahit noong una ay maraming hindi natuwa sa mga naging comment ni Trump na parang pumapanig pa sa Russia. Ngayon ay makikita raw na sinubukan niya talagang ayusin ng gusot sa pamamagitan ng diplomasya. Pero nang tumagal at naging malinaw na hindi interesado ang Russia sa maayos na usapan, wala na ring ibang pagpipilian kundi ang tapatan ng aggression nila. Ayon pa kay Jason, kahit pa ilang bahagi ng Ukraine ang handang i-give up para lang sa kapayapaan ay hindi pa rin ito naging sapat sa Russia. Sa pinakahuling pag-uusap, sinabi nilang handa raw silang makipagkasundo kung ibibigay sa kanila ang 5 oblast o parang 5 rehiyon. Pero sa totoo lang, kapag binigay iyon malamang dadagdagan pa nila ang hihingin nila sa susunod. Kaya halata na talaga ang kayabangan at pag-abuso nila sa sitwasyon. Ngayon ay malaki na ang ipinagbago ng buong larawan ng gyera. Hindi na ito simpleng laban sa malayong lugar, sabi ni Jason. Nasa loob na mismo ng Russia ang bakbakan at dahil dito iba na ang nararamdaman ng mga sundalo, ng mga opisyal at maging ng mga ordinaryong mamamayan nila. Yung dati ay puro propaganda lang ang naririnig nila, ngayon ay nararamdaman na nila ang takot at epekto ng totoong digmaan. Dugtong pa niya, ngayon ay gulo-gulo sa loob ng Russia. Mismong mga sangay ng kanilang gobyerno, lalo na ang militar at intelligence, ay nagtuturuan kung sino ang may kasalanan sa nangyaring ito. Wala ni isa ang gustong umako ng pananagutan sa pinakamalaking pagkatalo ng Air Force nila mula pa noong 1941. At ang pinakamatinding pagkakataon pa, ayon kay Jason, ay ang timing ng lahat ng ito. Ngayong araw na ito ay birthday ni Vladimir Putin, anya. At ito rin ang araw na inaalala nila ang Strategic Aviation Day. Isang araw ng celebration para sa kanilang Air Force. Pero sa halip na karangalan ang natanggap nila ngayong taon, ang bumungad ay isang malupit na kahihiyan. Sa pagtatapos ng usapan, ay ipinaalala ni Jason na siya ay isa sa mga international correspondents na personal ng pinagbawalan ng Russia na makapasok sa kanilang bansa. Para sa marami, patunay lang ito kung gaano kalalim at kabigat ang epekto ng mga ulat niya sa gobyerno ng Russia. Ayon sa host, inabot daw ng halos isang buong taon bago nila tuluyang mapapayag si Jason na magsimulang magbahagi ng sarili niyang mga ideya online. Noong huling bahagi ng linggo ay doon pa lamang siya nagsimulang mag-upload ng kanyang mga content. Kaya sa panahong iyon ay naging mas bukas siya sa pagbabahagi ng kanyang saloobin at mga karanasan, lalo na patungkol sa Russia. Ikinuwento rin ni Jason kung paano nagsimula ang interes niya sa mga nangyayari sa loob mismo ng Russia. Matagal na raw niya itong sinusubaybayan. Mula pa noong mga taong 2005 hanggang 2007, habang nag-aaral pa siya sa college ay nagsimula na siyang magsaliksik tungkol sa gobyernong namumuno sa Russia. At hindi nagtagal, noong mga taong 2006 at 2007 ay aktibo na siyang nakikipag-ugnayan sa mga grupo na kumukontra sa pamumuno sa bansa. Pagdating ng taong 2010 ay tuluyan na raw siyang umalis sa Russia. Ang dahilan, nakatanggap siya ng official letter mula sa agency na namamahala sa seguridad ng bansa. Ayon sa liham, itinuturing daw siyang banta sa seguridad ng Russia dahil sa kanyang paninindigan at mga kilos laban sa pamahalaan. Simula noon ay hindi na siya tumigil sa kanyang layunin. Sa loob ng mahigit 15 years ay nanatili siyang aktibo sa kanyang mga ginagawa at karamihan dito ay isinasagawa niya habang nakatira sa Kyiv sa bansang Ukraine. Ngayon sa halip na manahimik ay lalo pa raw niyang gustong ipaliwanag sa mga tao kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng Russia. Hindi raw ito basta ordinaryong pamahalaan.
Para sa kanya dapat maintindihan ng mundo kung paano ito gumagana at kung bakit ito mapanganib hindi lang sa kalapit nitong mga bansa kundi sa buong mundo. Sinabi rin niya na kahit naninirahan siya sa Ukraine, mahalaga pa ring alamin kung sino talaga ang kalaban para mas maging epektibo ang pagtutol dito. Tinanong din siya ng host kung totoo bang naroon siya sa Kyiv noong biglaang salakayin ito ng Russia. Ayon kay Jason, totoo raw ito. At kung makikita mo raw ngayon ang paligid ng Kyiv, kakaiba ang nararamdaman ng mga tao. Masasaya raw ang mga tao. May kasiyahan sa kanilang mga muka. Para raw itong mga araw na lumubog ang barkong Moskva na siyang pangunahing barko ng Black Sea Fleet o tulad din noong tinamaan ng tulay sa Crimea. Ganito raw ulit ang pakiramdam ng mga tao. Marami raw ang nagtatanong kung bakit parang sobrang saya nila. Pero ang totoo, araw-araw ay may pangamba sa kanilang paligid, mga ospital, paaralan, infrastruktura, patitirahan ng mga ordinaryong mamamayan ay pinupuntirya ng Russia. Kaya para sa kanila, ngayong araw ay tila nakaganti kahit papaano. Para raw itong maliit na tagumpay na may dalang hustisya. Kaugnay din nito, sa panahong iyon ay tinatayang nasa around 1,500 katao na ang sabay-sabay na nanonood habang siya ay nagsasalita. At dahil hindi lahat ng nanonood ay pamilyar sa buong pangyayari, mas lalo niyang ipinaliwanag kung bakit napakahalaga ng araw na iyon para sa mga taga-Ukraine. Hindi lang daw ito tungkol sa mensahe, kundi may tunay itong epekto sa labanang nagaganap. Aniya, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit malaki ang naging epekto ng insidente. Una, ang Russia raw ay madalas gumamit ng ballistic missiles sa kanilang mga pag-atake. Karamihan sa mga ito ay inilulunsad gamit ang mga eroplano. Ngayon na raw nasira na ang malaking bahagi ng mga eroplano nilang ginagamit, bababa ang kakayahan nilang ulitin ang ganitong uri ng opensiba. Pangalawa, kahit ang Russia ang may pinakamaraming nuclear weapons sa buong mundo, ay nangangailangan pa rin sila ng mga sasakyang panghimpapawid at submarine upang maipatupad ang mga ito. Isa raw sa mga tinamaan sa nangyaring pag-atake ay ang K-84 Yekaterinburg, isang nuclear submarine na nakabase sa matinding hilagang bahagi ng Russia. Ayon sa ilang ulat, malaki raw ang naging pinsala nito. At pangatlo, ang pangyayaring ito ay hindi raw basta simpleng insidente lang. Para kay Jason, ang epekto nito ay hindi lang tatagal ng ilang linggo o buwan. Posible raw itong umabot ng maraming dekada. Hindi raw ito basta maitatama agad. Sa kanyang pananaw, ito ay pagbagsak ng isang buong kakayahang militar na binuo nila sa loob ng halos isang buong henerasyon. Samantala, matapos niyang ipaliwanag ito, ipinakita sa screen ang mapa ng mga lugar na tinamaan ng pag-atake. Isa sa mga pinaka-nakakagulat daw ay ang layo ng isang base kung saan may tama. Mas malayo pa raw ito kaysa sa pagitan ng New York at California. Ibig sabihin talagang malalim ang inabot ng operasyong ito. At ang mas nakakabigla pa raw ayon kay Jason ay kitang-kita sa mga larawan na ang mga eroplano ng Russia ay nakapwesto lamang sa isang open area. Walang pagtatakip, walang proteksyon. Para raw bang basta na lang iniwan doon. Dagdag pa ni Jason, may mga larawan na mismo ang Ukraine na nagpapakita kung saan ginagawa ang mga drone na ginamit sa operasyon. Ayon sa mga ulat, ang mga ito ay nilikha mismo sa gitnang bahagi ng Russia. Ibig sabihin may seryosong kahinaan sa seguridad ng kanilang bansa. Hindi lang mga taga-Ukraine ang gumalaw. Ayon sa kanya, may mga mismong Russian citizens ang tumutulong. Sila raw mismo ang nagbibigay ng impormasyon kung nasaan ang mahihinang bahagi, kung aling mga lugar ang walang depensa, pati na rin ang iba pang sensitibong detalye na dati ay imposible nilang makuha. Bukod pa rito, isa pa raw sa mga pinakamalalaking pag-atake ay nangyari sa malayong silangang bahagi ng Russia. Malapit mismo sa hangganan nito sa itaas ng Mongolia. At sa huli, muling tinanong ng host si Jason kung alam ba niya ang mga partikular na target na tinamaan sa bawat base dahil halatang sabay-sabay ang naging timing ng mga pag-atake. Tumango si Jason at buong kumpiyansang sinabi, oo, kaya nga napakahusay ng pagkakagawa nito. Pinaghandaan ito ng halos 2 taon. Sinabay-sabay ito. Sinabay-sabay sa iba't ibang rehiyon ng Russia. Hindi lang ito basta drone strike. Isa itong mas malawak at planadong operasyon na isinasagawa sa 3 magkaibang time zone